Sobrang dami niyang sugat at pasa dahil ginulpi pala siya ng asawa niya. Kaya parang mas lalo kong naramdaman na kailangan kong protektahan ang lalaking ito. Itago na lang natin siya sa pangalang Jasmine. Siya po ay 21 years old ngayon pero 19 pa lang siya nang mahinto siya sa pag-aaral sa college nang dahil sa kasagsagan ng pandemic. Nagpapalit-palit siya ng trabaho hanggang sa inalok siya ng isa niyang kaibigan na magtrabaho sa isang office pero stay in. Pumayag naman si Jasmine dahil noong mga panahon na yon ay gustong-gusto niya makapag-aral at online class naman nun kaya walang magiging problema. Tatlo silang magkakasama sa iisang bahay pero 2 linggo pa lang ang nakalipas ay iniwanan na siya ng kanyang kaibigan kaya 2 na lang silang natira. Hindi nakatagal ang kanyang kaibigan sa kanilang trabaho dahil sobrang perfectionist ng kanilang amo. Pero tiniis lahat yun ni Jasmine at tumagal siya ng ilang buwan kahit feeling niya na sobrang bobo niya na talaga dahil lahat na lang ng gawin niya ay sinasabi ng boss niya na mali. Hanggang sa hindi na rin nakatagal ang nag-iisa niya na lang nakasama sa trabaho kaya siya na lang mag-isa ang natira sa boarding house. Kaya dito na nagsimula na naging kaklose niya ang pamangkin ng kanilang boss na namamahala sa kanilang kumpanya at tawagin na lang natin siyang Noel. Unang nag-chat sa kanya si Noel gamit ang dummy account at nagte-text din sa kanya dahil nakuha ang kanyang number sa login details bago pumasok ng kanilang opisina. Isang beses ay tumambay si Noel sa boarding house ni Jasmine pero kahit silang dalawa lang ang magkasama ay wala naman nangyari sa kanila. Pero makalipas na nga ilang linggo ay nagkaroon na sila ng mutual understanding hanggang sa pinipilit na siya sa chat ni Noel na gusto niyang may mangyari sa kanilang dalawa. At ang sabi pa sa kanya ni Noel ay kung gusto talaga siya ni Jasmine ay ibibigay niya daw ito sa kanya. Pero nung mga panahon na yon ay hindi aware si Jasmine na may asawa at anak pala si Noel. Sa pagkakaalam kasi ni Jasmine ay hiwalay na si Noel sa kanyang asawa at hindi na siya umuuwi doon at nagbibigay na lang siya ng sustento para sa bata. Sobrang naaawa pa siya kay Noel dahil ang palaging kinukwento sa kanya ay sinasaktan daw siya ng dati niyang asawa. Kaya bilang mahal niya talaga si Noel ay naiisip ni Jasmine na kapag sa kanya na nag-stay ay hindi niya yun gagawin kay Noel. Pinapapunta ni Jasmine si Noel sa kanilang bahay pero hindi niya pa naranasan na sila ay mag-date sa labas kaya yun ang pinagtataka ni Jasmine. Hindi rin siya pinapayagan na pumunta sa boarding house na tinutuluyan ni Noel dahil baka bigla daw dumating ang kanyang asawa. Kaya yun ang labis na pinagtataka ni Jasmine dahil ano naman paki niya bakit pa siya pupunta. Araw-araw ay nasa boarding house ni Jasmine si Noel hanggang sa isang araw ay bigla na lang siyang hindi nagparamdam kaya alam ni Jasmine na merong masamang nangyari. At noong nagparamdam na ulit sa kanya si Noel ay nakita ni Jasmine na sobrang dami niyang sugat at pasa dahil ginulpi pala siya ng kanyang asawa. At ang sabi ni Noel ay nakita daw ng kanyang asawa na meron siyang ibang babae na ka-text pero hindi alam ng babae kung ano ang pangalan niya. Kaya sa sobrang awa ni Jasmine kay Noel ay mas naisip niya na kailangan kong protektahan ang lalaking ito. Hindi nagtagal ay nalaman na ng boss ni Jasmine na may relasyon sila ng kanyang pamangkin. Pilit siyang hinuhuli at pinapaamin ng kanyang boss pero hindi talaga umamin si Jasmine dahil ang sabi niya ay meron talaga siyang boyfriend pero nasa malayo. Kaya ang ginawa ng boss ni Jasmine ay inilipat siya sa boarding house kung saan may second floor at doon nakatira ang asawa at anak ni Noel. Kaya araw-araw na lang naririnig ni Jasmine na nag-aaway si Noel at ang kanyang asawa pero nasasaktan siya para sa mga bata dahil ayaw naman ni Jasmine na masira ang pamilya ni Noel. Kaya noong nalaman ni Jasmine na tatanggalin na siya sa trabaho ay nakipagkita siya sa labas kay Noel at inabot sila ng madaling araw dahil nagkahabulan dahil nag-away-away sila. Kinabukasan ay tatanggal agad si Jasmine sa trabaho at walang sabi-sabi na pinaalis na lang siya bigla ng boarding house. Lahat ng gamit at mga damit ni Jasmine na basa dahil nakababad ay inilagay na lang lahat sa garbage bag at sabay na lang siyang pinaalis. Umuwi na lang si Jasmine sa kanilang bahay at nagkaroon naman siya ng panibagong trabaho pero may communication pa rin silang dalawa ni Noel dahil nagpupunta pa rin ito sa kanilang bahay. Isang araw ay nanonood si Jasmine sa isang app nang makita niya ang account ng asawa ni Noel. In-stalk niya ang account at nakita niya ang mga pictures at videos na nagpupunta sila sa isang pasyalan at sobrang sweet pa nilang mag-asawa. Grabe po ang sakit na naramdaman ko dahil ang iniisip ko ay akala ko ba wala na? Akala ko ba para na lang talaga sa mga bata? Akala ko ba sinasaktan ka niya at ako talaga ang mahal mo? Ilang araw ding hindi nagparamdam sa kanya si Noel at pinuntahan naman siya sa bahay nila at unti-unti pa rin silang nagkaayos. Pero unti-unting nahulog ang loob ni Jasmine sa isa sa kanyang katrabaho at nalaman yun agad ni Noel. Minessage ni Noel ang kanyang bagong boss at ang kanyang katrabaho kaya yun ang naging dahilan kung bakit natanggal ulit siya sa panibago niyang trabaho. Kaya dito na nasabi ni Jasmine na perwisyo talaga ang dulot ni Noel sa buhay niya dahil 2 beses siyang natanggal ng trabaho ng dahil lang sa iisang tao. Tuluyan na rin sila naging magkarelasyon ng kanyang katrabaho at mahigit 1 taon na ang kanilang relasyon. Pero sobrang naging toxic na rin ang kanilang relasyon dahil nagsisimula na silang magkasakitan at magmurahan. Kaya hindi alam ni Jasmine kung malas lang ba talaga siya o siya mismo ang problema. At minsan ay naiisip niya na rin na baka ito na ang karma ng dahil sa pagpatol niya sa lalaking may asawa na. Pilit na rin kinakalimutan ni Jasmine ang mga bagay na hindi magaganda nangyari sa buhay niya pero pag nag-aaway sila ng kanyang boyfriend ngayon ay madalas siyang tawagin itong kabit. Sobrang sakit lang para kay Jasmine dahil naging saksi din naman ang boyfriend niya kung paano niya nilagpasan at paano niya pinaghirapang pagsisihan ang mga nagawa
ginawa niya noon. Nakapag-usap na rin po kami ng tunay na asawa ni Noel pero sobrang tapang po niya. Pero inintindi ko na lang po siya at humingi ako ng pasensya at ibinla ko na po sila sa lahat. Kaya sana po ay mabigyan niyo ako ng payo. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At hindi ko alam kung tungkol saan ang hinihingi niya ng payo dahil wala na rin naman sila ni Noel. Kaya siguro ang masasabi ko na lang, kapag natuklasan mo na may asawa at anak na yung boyfriend mo, wag mo na siyang protektahan sa asawa niya kahit gulpihin pa siya. Tsaka yung palagi kong nababasa sa mga sulat na ayoko pong masira yung pamilya niya, parang sobrang lumang tugtugi na yon. Dahil kung ayaw niyo talagang masira yung pamilya niya, delulubay kayo, di ba? Kasi hindi naman pwede mangyari nakakabit ka tapos hindi masisira yung pamilya niya, malabo yun. Pero hindi naman natin siya masisisi dahil napapaniwala naman siya ni Noel nung una na hiwalay na talaga sila ng kanyang asawa. Pero kapag nalaman mo yung totoo na hindi pa, eh humiwalay ka na dahil hindi lang naman sila yung niloloko mo, kundi pati yung sarili mo na paniwalain mo yung sarili mo na ikaw ang mahal niya, hindi yung asawa niya. At para naman sa sitwasyon nyo ng bago mong boyfriend ngayon, eh nasa sayo na lang yan kung tatagal ka na minumura-mura ka at palagi kang tinatawag na kabit. Dahil para sa akin, kahit ano pa yung naging pagkakamali mo noon, hindi naman siguro tama na isumbat sa'yo yun ng paulit-ulit.